Hello mga kakabsat, familiar ba kayo sa pagkain ito? Ito yung intestine, yung tuwalya-tuwalya, yung bahay tae na sinasabi nila. So, tahi-tahiin natin ng shinip ko na yan. Tapos, natahi ko na, lagyan natin ng palaman. Yan, ganyan siya. Tapos, i-close naman natin. Masarap siya, pero matrabaho. Iluluto natin siya sa pressure cooker at tuloy-tuloy. Basta matrabaho siya. Bali, 1 oras ko rin ginawa. There you go. Niluto natin siya sa pressure cooker. Tanggalin natin yung mga sinulid dyan. Hello mga kabsat, ngayon naman dito tayo sa maliit na against the light. Dito naman, ngayon naman dito tayo mag-general cleaning na uutal-utal na ako. Dito naman tayo mag-general cleaning sa maliit na sitting room natin. Ayan, linisan natin yan. Alam nyo, itong sitting room na to, ano pa? Itong sitting room na to, dahil mahaba or maluwang yung salamin, bali mahigit ng 1 taon na hindi ko nalilinisan. Nag-aantay na lang ako sa buhos ng ulan para matanggal yung mga dyan, alikabok. So, yan nga ang ginagawa ko. Habang nagbibilang tayo ng araw, papalapit ng papalapit yung ating pag-uwi, ay talagang binubuting-ting ko lahat ng mga dapat linisin dito. Tapos hindi ako nakatulog ng maayos ba. Kaya sabi ko, maligo na nga ako at gawin ang dapat gawin dito. Yung bang, ewan ko ba, yung pakiramdam ko, yung isip ko, nai-excite, na natatakot, na kinakabahan. Yun na, nai-excite akong umuwi. And at the same time, kinakabahan, nag-aalala sa mga iiwanan ko dito. Ayun. At least, next month, pag alis natin, malamig na, maglalagay na ako ng carpet. So, at least ulit. Walang gaanong lampasuhin si Jessie. Dahil siya lang naman ang inaasahan nila dito para maglinis ng buong bahay, si Jessie. So yun lang, maglalagay tayo ng carpet bago tayo umalis. And baka next week, maglagay na rin tayo ng Christmas tree. So yun nga, maglalagay ako ng ng carpet. At least tipid trabaho kay Jessie para pag may carpet na yung buong bahay, hover na lang. Hindi yung lampaso na timba na kailangan mong palitan ng 3 beses. Yun. So, para makarami tayo. Yan halata sa mukha ko na hindi tayo nakatulog ng maigi. Ayun. At, dito. At itong mga dito, may mga couch dito na kung minsan dito natutulog si Jessie at saka si George. Ayaw nilang pumanhik sa kanilang kwarto. Bali mga folding couch ito. Folding couch. Parang folding bed siya. So, dito sila natutulog. At, yan Kung dollar lang yan, kung dollar lang ang alikabok dito, talagang makapal na siya. Ayan. So, let's start. Nung nangangamuhan pa ako sa Greece, naalala ko tuloy yung aking madam. Isang matanda lang ang alaga ko, pero napaligiran ng salamin yung kanyang bahay. Napaka-stricta niya sa salamin. Hayaan mo na yung floor, pero yung salamin ang pinaka-importante sa kanya. Agoy, ang dumi ng tubig, Halatang more than 1 year na hindi nalinis itong ating salamin dito. Ang ating bintana. Tingnan nyo kung gaano kataas, guys. Ayan. So, dahan-dahan lang tayo.
Ingat-ingat. Alam nyo, nung meron pa kaming convenience store, ito pinapalinis ko ito. Dahil siyempre, kaya pa nating magbayad noon. Pero ngayon, may naglilinis naman ng building namin 2 times a week. Pwede ko siyang sabihan na linisan ito. Pero sayang din guys, $20. Makabili ka na ng ilang kilo, mga siguro 15 kilos ng bigas yun, di ba? So kung kaya natin, ba't pa tayo magbabayad, di ba? At yun na nga, isang matanda lang ang alaga ko sa Greece noon. Sabi ng mga kaibigan ko, napakaswerte mo. Hindi lang nila alam na hirap ako sa paglinis ng salamin. Kaya minsan, sabi niya sa akin, lumalabo daw yung paningin niya. Sabi ko, yes. Sorry po. Sorry, matanda. For now, I think kalansay na siya, wala na siya. So yun na nga, nung minsan sabi niya lumalabo daw yung paningin niya. Tapos pagkatapos noon, 3 buwan noon, nag-order siya ng salamin. So yun na naman, naging malinaw na naman yung kanyang mata. Kaya kita na naman niya yung mga alikabok. Okay na tayo. Tapos na. Tapos doon sa taas, sa may taas dyan, sa taas, hindi ko nalinisan. Pero okay lang. Dahil pag binaba natin yan, hindi naman makikita. Tapos dito, ibaba din natin. Ayan. So, okay na yan. Nalinisan na natin ang sulok-sulok dito. Ayan. Tapos, dito pala guys, meron pala akong ipapakita sa inyo. Ito'y ang tawag nila dito, Saint Charbel. Parang sa atin ba? Parang sa atin, yung Apo Manawag na sinasabi nila ganyan. Dahil si Mr. Katoliko naman sila. Maronite Catholic, kaya meron sila niyan. Tapos ito yung dahon ng olives, yan, yung parang ginagamit sa palaspas, yan. Naniniwala sila sa ganyan. Agoy. Ang ganda ko kanina bago ako mag-start ng trabaho. Tingnan niyo, para na akong si Miss Kingkay. Okay. Dito naman sa salas, ewan ko, konting punas-punas ng konti, and then ilabas natin maybe tomorrow, after tomorrow, yung ang ating Christmas tree. So yun, I think medyo mahaba-haba na. Tapusin natin dito yung mga timba, mga ano-ano dyan. Tapos doon, dapat matanggal din yun pala, maalikabok doon. Basta mga alikabok. Tapos yun, doon yung mga display nating mga whiskey doon. Isa-isahin ko. Pero hindi ngayon, pagod na ako. Okay. Tapos magdadala tayo. Oo nga pala. Marami akong mga mga wine, mga whiskey, Johnny Walker, Jack Label, mga ganyan. Oh, yan. Mag-uuwi tayo. Meron pa akong mga 10 siguro na ganito. Noong panahong meron pa tayong convenience store. Tapos ano pa? Ayun, mga hindi makikita. Yun, mga Johnny Walker, Red Label, Gold Label, marami ako niyan. So, tingnan natin yung ating bagahe. Kung kakasya ang 3 whiskey, mga ganon, tapos wine. Ayun. Kain po tayo. Parang swimming pool ang aking pinggan. Meron tayo ditong
tinola na walang papaya na may alugbati. Meron tayong kunting rice pa, leftover, kahapon. Naghihingalong rice. At dapat makakain na tayo. Dahil late na tayo pala sa pagtik ng ating medicine. Kain po tayo.